Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Naririnig ko ang nagkakagulong tinig nila. Ang takot na boses ni Trina na sinamahan ng pag-iyak. Si Daniel na pakiramdam ko'y nasa malapit lang at binibigkas ng paulit-ulit ang salitang wife. "Come on, wife, please, huwag mo akong iwan," ani nito. Nang sunod-sunod akong napaubo ay sakalang din ako nakuhang huminga at ilabas ang nainom kong tubig. May humagod sa likod ko habang para na akong mamamatay sa pag-ubo. Pero nasa mukha ng mga kasama namin ang relief. "Dali na natin siya sa hospital," suggestion ni Ian. "I am fine," hingal na ani ko rito. "Are you sure?" Si Emily nakatabi ang kasintahan nito. "Ano ba kasi ang nasa isip mo't lumoy ka ng ganyan ang suot mo? Gabi na, Carmela. Malakas yung alon, no?" Kita sa mukha ng asawa ko ang frustration. Hindi basa ang suot nito. Nang igala ko ang tingin, nakita ko si Ian ang natatanging basa ang damit tulad ni Trina. Ibig sabihin, ito ang nagligtas sa aming dalawa. "Ipasok na muna natin siya," singit ni Ian at akmang bubuhatin ako ng tabigin ni Daniel ang kamay nito at mabilis akong binuhat ng asawa ko. Habang buhat ako ni Daniel ay sumunod na ang lahat. Nalingon ko pa si Trina na nakasalampak pa rin sa buhanginan at nakatitig sa amin na palayo na sa pwesto niya. Gusto kong tawagin ang kapatid ko. Gusto kong sabihin sa kanya na ayos lang ako. Pero unti-unting hinihila ako ng sobrang tinding kapaguran hanggang sa muli akong mawala ng malay. Aksidente yun. Sa lahat ng tao rito ay ako ang natatanging tao na nagke-care sa kapatid ko. Hindi ko ginusto ang nangyari. Tinig ni Trina, narinig ko nang magising ako. "Wala namang naninisi sa'yo. Relax ka lang," kalmadong sagot ni Daniel. Malapit lang sila. Naririnig ko rin ang nagsisimulang paghikbi ng kapatid ko. I'm so glad na mahinahon si Daniel sa pag-handle nito. Nang magawa kong imulat ang mga mata ko, ay nakita ko si Daniel at si Trina na magkayakap. Bahagya akong nangiti. Itinuturing talaga ni Daniel na kapatid ang kapatid ko. Inaalo nito ang bunso kong kapatid na umiiyak pa rin. Nang makita ni Daniel na pinapanood ko ang mga ito, ay agad itong inilayo si Trina at lumapit sa akin. "Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Gusto mo bang dalhin ka namin sa hospital?" Sunod-sunod na tanong nito. Mukhang hindi rin ito nakatulog dahil kita sa mukha nito ang pagod. "I'm fine. Kailangan ko lang siguro magpahinga." "Are you sure, Ella?" Umiiyak pa ring wika ni Trina. Sumampa pa ito sa kama at yumakap sa akin. "Huwag ka na ngang umiyak. Sige ka, papangit ka niyan." Biro ko rito. Isinuot ni Daniel ang salamin ko sakalang luminaw ang lahat ng nakikita ko. Buti na lang hindi nawala. Sa pagkakatanda ko ay suot ko ito kagabi nang lumusong sa tubig. Nang iwan ako ng mga ito ay nagtungo agad ako sa banyo at naligo. Gusto kong kausapin si Ian. Gusto kong magpasalamat sa kanya sa ginawa niyang pagligtas sa akin. Nang lumabas ako ay nakita ko silang naglalaro ng volleyball. Tawa ng tawa si Trina na akala mo ay hindi galing sa pag-iyak. Napangiti ako sa pinapanood ko. Nakakaenggan yung tumawa dahil sa lutong ng tawa nito. Sa tuwing nakakapuntos ito ay masayang nilulundag nito ng yakap ang asawa ko na tuwang-tuwa rin. Wala akong nakikitang mali siya roon. Nakakatuwa nga silang pagmasdan. "Carmela?" Tumabi sa akin si Ian. Hindi pala ito kasali sa mga naglalaro. Hindi ko man lang napansin. "Oh Ian, bakit hindi ka sumali sa kanila? Maraming salamat nga pala kagabi." "Wala yun. Kagigising ko lang din." Umupo kami sa buhanginan at pinanood pa rin ang mga naglalaro. "Ano ang pagkakakilala mo sa kapatid mo?" tanong ni Ian. Agad na gumuhit ang ngiti sa labi ko. "Sweet ang kapatid kong yan. Sa dami ng tao sa mundo,
Yang kapatid ko na yan ang tanging tao na handang makipag-away, maprotektahan lang ako. Tumango naman ito. Pwede mo bang sabihin sa akin kung may problema kayo ng asawa ko? Wala kaming problema. Pero hindi kayo mukhang okay. Mahina ang tinig na ani ko rito. May mga bagay mang kaming hindi pinagkakasunduan. Kapatid na rin ang turing ko sa kanya dahil bata pa lang kami ay magkaibigan na kami. Kung may mga nagawa man siyang pagkakamali, hindi ko man siya magawang tulungan para iayos iyon, susuportahan ko pa rin ang desisyon niya. Pero kumuyom ang kamao nito. Tanda ng pagpipigil ang emosyon. Hindi perfect si Daniel, pero alam mo ba, siya lang ang nakikita kong tao bukod sa pamilya ko na tumanggap sa akin. Kung may nagawa mang mali ang asawa ko, kung na-disappoint niya kayo, huwag niyo siyang iiwan. Mahalaga kayo mga kaibigan niya sa kanya. Sana ay makuha niyo siyang patawarin. Ano pa nga ba? Waring labag sa loob na ani ng lalaki. Salamat nga pala ulit sa pagligtas mo sa akin, Ian. Hindi naman dapat ako yung magliligtas sa'yo. Unang dumating si Daniel. Ha? Kung naunang dumating si Daniel, bakit hindi siya tumakbo para iligtas ako? Takang tanong ko rito. Siguro sa labis na gulat sa nangyari, hindi na nakakilos. Understandable naman siguro iyon. Mabuti na lang pala at nandun ka rin. Salamat sa pagligtas sa amin ni Trina. Hindi ko naman niligtas si Trina. Umahon kaya siyang mag-isa. Iiling-iling na ani nito. Natigilan ako. Pero mabilis ding iwinaksi sa isip ang mga negative thoughts sa isipan ko. Ella, ang malakas sa tinig ni Trina ang pumukaw sa atensyon ko. Nang tingnan ko ito, ay kumakaway-kaway pa ito sa akin. Kumuway na lang din ako sa kapatid ko. Ang mahalaga, kapwa kami okay nito, kaysa pag-isipan nito ng masama. Kasalukuyan akong nasa balcony. Alam kong dumating na si Daniel, ngunit hindi ako nag-abalang sa lubungin nito na madalas kong gawin. Malayo ang tanaw, ang dibdib ay nilulukuban ng matinding takot para sa pagsasamang inaasam na magtatagal. Hindi ako umaasang magtutungo ito sa silid ko, pero narinig ko ang pagbukas ng pintuan, ang paglapag ng pagdito sa gilid ng kama, kahit pa ang paghakbang nito patungo sa balcony kung saan ako nakapwesto at nakatalikod mula sa direksyon nito. Umihip ang malamig na hangin, ngunit hindi iyon nagtagal sa aking balat, lalo't bumalot ang bisig nito at mahigpit akong niyakap. I'm sorry. Napapadalas ang sorry niyang iyon dahil ba sa late itong umuwi o dahil may katotohanan ang paratang ng kasambahay namin kay Daniel. Hindi ako kumibo, bigla kasing naguluhan ang puso't isipan ko. Humigpit palalo ng pagkayakap ito. Carmela, anas nito sa tapat ng aking tenga. Bakit? Malungkot ang tinig na tanong ko rito. Sorry. Para saan? Tanong ko rito. Walang sigla ang tinig na tiyak na hindi kinasanayan nito. Late na akong nakauwi. Dapat ko siyang tanungin kung bakit. Dapat alamin ko para magkaroon ako ng katahimikan sa isipan. Pero hindi ko magawa. Daniel, pwede bang magtanong? Nanatili itong nakayakap sa akin. Ipinatong nito ang baba sa balikat ko. Hindi ko siya nililingon. Oo naman. Kaya mo bang mag-commit sa akin for the rest of your lives? Tanong ko rito. Carmela, gustong-gusto ko. I'm asking you kung kaya mo. Mahinahong tanong ko rito. Malayo pa rin ang tingin. Kaya ko. Naramdaman ko ang paglandas ng likido sa parte ng leeg ko. Hindi sa akin iyon. Hindi rin umuulan. Kay Daniel, naluha iyon. Kaya mo ba? Tanong ko rito. Humigpit panlalo ang yakap nito. Handa kong gawin ang lahat. Please, kayanin natin. Ikaw ang nakikita kong makakasama sa panghabang buhay, Carmela. Okay, tugon ko rito. Bakit mo tinatanong? May iba na ba? Ito naman ngayon ang nagtanong sa akin. Wala. Wala akong reason para mautal sa tanong na iyon. Thanks God, usal nito. Nang humarap ako rito, ay mabilis nitong napahid ang luha, saka nag-iwas ng tingin. I trust you. Tinanggap mo ako kahit tiyak na sakit sa ulo ang makukuha mo
dahil sa panibagong responsibility sa company. Tinanggap mo rin ako sa kung ano lang ako. Ipinaramdam mo sa akin na pwede nating i-work out itong kasal natin. Hinaplos ko ang pisngi nito. I trust you, Daniel. Muling pumatak ang luha nito. Saka ako kinabig at mahigpit na niyakap. Bakit ganito ang takbo ng usapan natin? Tanong nito. Siguro dahil nitong mga nakaraang araw ay hindi ko maramdaman na secure yung marriage natin. What? Kung sakaling mahulog ka sa iba, sabihin mo agad sa akin. Susubukan kitang unawain. Hindi ako mag-aalinlangan na palayain ka. Kailangan lang nating ipaliwanag sa magulang ko. Dahil kahit gusto ko maging matatag ang pundasyon ng marriage natin, alam nating pareho na matitibag pa rin dahil wala naman love na sasandalan para manatiling nakatayo. Huwag kang matatakot na magsabi dahil kahit kanino man, ako yung asawa mo na handang subukan kang unawain dahil iyon ang pinangako ko sa iyo noon. Bakit pakiramdam ko kapag nagkaroon ako ng konting pagkakamali ay posibleng mawala ka agad sa akin? Ayokong mawala ka sa akin, Carmela. Huwag mong sisirain ang tiwala ko sa iyo. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ako mawawala sa iyo. Ngumiti ako rito. Walang luha akong nakita sa mga mata. Nagpakatotoo lang ako. Pangako, hindi ko yan sisirain. Nagtaas pa ito ng kamay na waring nangangako nga talaga. Sakalang umayos ang kabog ng dibdib ko. Bumalik na iyon sa normal. Pagkatapos na pag-usapan iyon ay bumalik kami sa dati. 5 PM pa lang ay nakauwi na ito o kaya'y pauwi na. May bulaklak at nagde-date din kami. Natahimik na rin ang kasambahay namin. Hindi na nabuksan ang topic na baka nangangaliwa ang asawa ko. Panatag na ulit ako. Pero isang text ang natanggap ko. Isang mensahe na nagpabagabag na naman sa akin. Niloloko ka niya. Iyon lang ang mensahe pero ang lakas makaturete. May problema ka? Tanong ni Trina sa akin. Bigla itong sumulpot sa bahay ko. Malawak ang ngisi na umupo ito sa tabi ko. Akmang sisilip sa phone ko pero mabilis kong isinarado iyon. Ayaw kong mag-alala si Trina. Ang alam nito at ang pamilya namin ni Daniel na okay kami. Wala, napasyal ka. Ngayon ka na lang ulit nagawi rito. Sorry naman, busy ako. May work ka na? Malambing ang tinig na ani ko rito sa kapatid ko. Nope, pero may tinatrabaho ako. Ilang buwan na nga rin eh. Mukhang masaya na naman ito, kaya nakangiti ako. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yung tinatrabaho mo? Biglang gising tanong ko rito. Nope, wag muna. Iso-surprise na lang kita once okay na lahat. Okay, sabay kibit balikat at ipinatong ang ulo sa balikat nito. Nag-usap na kayo ni Daddy? Tanong ko rito. Bati na kami ni Daddy. Feeling ko nga ay proud na proud siya sa akin. Talaga? I'm happy to hear that. Of course, papatunayan ko sa inyong lahat na the best ako. Matagal ko namang alam na best ka, Trina. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Bumungis-ngis ito at bahagyang lumayo sa akin. Nga pala, sino yung dahilan kung bakit kayo nag-away? Nabanggit noon ni Mami na ayaw ni Dad sa lalaking gusto mo. Nabigla lang si Daddy pero approve na approve siya taong yun. Lahat nga ng suggestion ng taong yun ay sinusunod ni Dad. Really? Interesting ah. Pwede ko makilala? Not yet but soon. Hindi ko naman ito mapipilit. Nang dumating si Daniel ay may dala itong bulaklak. Mainit ang naging halikan namin ito. Kabado ako dahil baka lumabas si Trina at makita kami ng asawa ko. Siyempre, mahihiya pa rin ako dahil baka makita nito ang ginagawa namin. Mabilis kaming naglayo. Sabi na lumabas ito na may bitbit na mansanas. Seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Sorry, nakaistorbo yata ako. Akit na muna ako sa kwarto. Seryoso na wika ni Daniel na iniwan kami ng kapatid ko. Nang tingnan ko si Trina, ay nakasunod kay Daniel ang tingin nito. Kumusta kayo ni Daniel? Tanong nito sa akin. Ayos naman kami. Talaga ba? Ani nito sabay kagat ng apple. Oo naman. Pero mukha may bumabagabag sa'yo. Wala no? Tanggi ko, saka tinapik ang balikat nito.
Puntahan ko lang siya saglit, sabi ko rito. Hindi naman ito tumutol. Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Huwag kang makialam. Kung ano man ang ginagawa ko ngayon, ay choice ko yun. No, pasensyahan tayo dahil titiyakin kong mawawala sa'yo ang lahat oras na makialam ka. Kumatok ako sa nakabukas na pintuan ng silid nito. Natigilan ito na makita ako. Marahan akong ngumiti rito. Narinig ko ang sinabi nito. Mukhang tungkol sa business ang pinag-uusapan nila. May problema ba? Mahinahong ani ko rito. Wala, just business. Are you sure? Yeah, come here. Lumapit ako rito at yumakap sa bewang nito. Tense na tense ka. Hinagod ko pa ang likod nito. Carmela, wala pa ba ito? Seryosong tanong nito sa akin. Natigilan ako na bahagyang ilayo nito ang katawan saka hinagod ang tiyan ko. What do you mean? Takang tanong ko rito. I mean, hindi ka pa ba buntis? Out of the blue naman ito kung magtanong. Nabigla tuloy ako. Hindi kami gumagamit ng kahit anong contraceptive pero wala pa namang nabubuo at nagtetest din ako monthly. Gusto mo na ba? Tanong ko rito. Tumango ito. Gusto ko na magkaanak tayo, Carmela. Yun ba? Hayaan mo. Ibabalita ko agad sa'yo kapag meron na. Ngumiti pa ako rito. Pero magagawa ko ba itong bigyan ng anak kung tumatakbo sa isipan ko ang mensaheng natanggap ko? Hindi ka ba matutulog sa kwarto natin? Tanong ko kay Daniel nang ihatid ako nito sa silid ko. Naku, narinig ko si Daniel may kausap sa phone. Mukhang may kailangan siyang trabahuhin. Singit ni Trina na nakabuntot sa amin. Patungo na ito sa ginagamit niyang kwarto rito sa bahay. Tapusin ko lang yung trabaho. Tatabi ako sa'yo later. Humalik pa ito sa pisngi ko. Tumango na lang ako. Inaantok na rin naman kasi ako. Pagpasok ko sa silid ko ay humiga na agad ako pero pinukaw naman ng text ang atensyon ko. Niloloko ka na naman niya. Iyon ang mensahe. Sino ba kasi to? Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi sinasagot ang tawag ko. Kung totoo ang mensaheng ito ay paano ako niloloko ni Daniel ay nandito naman siya sa bahay. Bumangon ulit ako at agad na tinungo ang pintuan. Tinahak ang daan patungo sa silid ni Daniel. Bukas ang pintuan. Nakita ko itong nakaharap sa laptop nito at may kausap sa phone. Business ang topic. Kung sino man na nagpapadala ng mensahe ay waring gumagawa lang ng reason para maparanoid ako. Tahimik akong bumalik sa silid. Matutulog na lang ako. Nakakapagod mag-isip. Kinabukasan ay nagpunta muna ako sa garden. Pagpunta ko roon ay naabutan ko si Tala na seryosong seryoso sa pagkakatulala nito. Tala, tawag ko rito. Nang magtama ang tingin naming dalawa ay kita ko ang malaking panghihinayang sa ekspresyon na mukha nito. Ate, napukaw ako ng atensyon nito. Anong problema mo? Tanong ko rito, sabay dampot ng regadera. Magdidilig muna ako. Ate, pakiramdam ko kasi ay may mali pero hindi ko ma-point out kung ano. Hindi ka na naman ba nakainom ng gamot mo? Biro ko rito. Hindi ko alam ate, kung tanga ka o manhid ka. Hoy, Tala, grabe ka naman. Napasimangot na ani ko rito. Or sadyang lahat na lang ng bagay inakikita mo lang ang side na maganda? Bakit ko naman kasi papahirapan ang sarili ko? Bakit kailangan na lang na titingnan ang pangit na parte kung pwede namang good side na lang? Ate, ganyan kasi ang mindset mo. May posibilidad na i-take advantage ka. Tala, issue pa rin ba ito sa panghihinala mo na may ginagawang mali ang asawa ko? Kita mo naman kung paano niya ako alagaan, di ba? What if mabait lang yung tao sa'yo dahil may nahihita sila sa'yo? What if akala mo yun talaga ang intensyon nila sa'yo? Ikaw lang ang naguguluhan sa mga iniisip mo. Ako, malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Pero may parting sumalungat sa isipan ko. Buo pa nga ba ang tiwala ko rito? No, hindi na. Hindi ko nga alam kung bakit hinahayaan kong masira ang tiwala ko rito. Samantalang, wala naman itong ginagawang masama na alam ko.
Pero ayaw kong sabihin kay Tala na ganoon ang estado ng pagtitiwala ko kay Daniel dahil tiyak na gagatungan lang nito yung maliit na ninggas na doubt na nararamdaman ko sa asawa ko. Saka magtatrabaho na si Trina sa office ni Daniel. May magiging mata na ako kapag nasa trabaho na si Daniel. Hay, sana nga lang. Wala ka namang ibang balita kay Ma'am Angel, di ba? Botong-boto naman si Ma'am Emily sa kanya. Wala naman. Busy siguro sila. Sa kakaibigan ni Emily si Angel, kaya naman may ugnayan pa rin ang dalawa dahil magkaibigan ng mga ito kahit pa ex ni Daniel si Angel. Malaking balakid si Ma'am Angel, ate. Dapat makiramdam ka rin. Gwapo ang asawa mo. Tiyak na hindi pa rin ito nakaka-get over. Okay, sagot ko rito. Naalala ko yung time na naghintay ako ng matagal sa sasakyan habang nasa site si Daniel. Si Angel nga ba yun? Siguro naman ay tumigil na ito sa paghahabol kay Daniel. After all, kasal na kami ni Daniel. Saka kung may magtatangkamang umagaw sa asawa ko, ang laki kaya ng laban ko. Ako ang legal wife. Sa akin pa rin uuwi ang asawa ko. Wait, dapat iwaksi ko ang negative thought ko dahil pahihirapan ko lang ang sarili ko kung hindi ko ititigil ang pag-iisip laban sa asawa ko. Daddy? Mahinhin ang tinig na kumatok ako sa pintuan bago pinihit ang doorknob para buksan iyon. Inabutan ko ang aking ama na abala sa pagbabasa ng libro. Seryoso ang mukha at waring nakaabala ako na mag-angat ito ng tingin sa akin. Anong ginagawa mo rito? Dapat manatili ka lang sa bahay nyo. Kung gusto mong uwian ka ng asawa mo, ay dapat nandun ka lang. Dad, puno pa rin ang pagkahinahon. Nagpaalam po ako sa asawa ko. Kasama ko rin po ang kasambahay. Saka may tinatapos silang report ni Trina sa bahay. Kumuyom ang kamao nito. Nababakas ko ang nararamdaman nitong galit. Bumalik ka! Malakas itong sigaw. Napaiktad nga ako sa labis na gulat sa pagsigaw nito. Ives! Biglang pasok ni Mami sa silid. Lumapit ito sa akin at niyakap ako. Pwede ba? Yang init ng ulo mo ay isang tabi mo muna. Hindi makakatulong sa anak natin yung init ng ulo mo. Shut up, Diana. Wala kang alam. Si Daddy nagalit pa rin at mukhang kay Mami maiibunton. Uwi na lang po ako. Huwag na po kayong mag-away. Mabuti pa nga. Gawin mo ang trabaho mo bilang asawa. Pagsilbihan mo siya. Kung kailangan magpakaalipin ka, huwag ka lang palitan gawin mo. Nasaktan ako sa sinabi ng aking ama. Pero hindi ko magawang ibuka ang bibig ko at tutulan ang sinabi nito. Nasa na ba ang utak mo, Ives? Nawala lang ang kakayahan mong lumakad, pero hindi nawala ang utak mo. Gumagana pa ba ng matinuyan? Hindi natin pinalaki ang anak natin para maging alipin ng kung sino. Kung may maging maliman sa relasyon ni Carmela at Daniel, pwes, kukunin natin ang anak natin. No! Kailangan mong patunayan sa akin na ipinangako mo noon. Tiyakin mo na panghabang buhay kayo ni Daniel. Bigyan mo siya ng anak. Gawin mo ang lahat para magstay siya sa'yo. Kahit pa magpakababa ka, manatili lang ang asawa mo, ay gawin mo. Gusto kong tanungin si Daddy kung ano ang reason nito. Parang masyado naman tanga ang tingin nito sa akin. Naglandas ang luha ko. Dad! Itinuro nito ang mukha ko. Hindi ko kailangan ng luha mo. Kailangan ko yung anak na kayang patunayan ang sarili niya. Kapag naghiwalay kayo, ay mawawala sa akin ang pinaghirapan ko, Carmela. What do you mean? Takang ani ko rito. Mawawala sa akin ang kumpanya once na naghiwalay kayo ng asawa mo. Itinaya ko ang lahat dito. Kailangan mong manatili sa piling niya dahil oras na nasira ang pinanghahawakan ko na relasyon nyo, ay mas pipiliin ko na lang na mamatay. Nanginig ang tuhod ko sa tinura nito. Hindi pa nga sana ako lalabas dahil pakiramdam ko ay nanghihina talaga ako. Pero inalalayan ako ni Mami. Sana hindi na lang pala ako nagpunta rito. Ayaw ko ng ganoong confrontation. Mahina ang loob ko sa ganoon. Hindi pa rin okay ang daddy mo kaya siya masyado nag-o-overthink. Umuwi ka na muna. Alagaan mo si Daniel ha. Pinigil ko ang muling maluha sa huling sinabi nito. Nag-o-overthink na ako. Nagsimula sa mga sulsol ni Tala, sa ilang pagbabago ni Daniel, sa mga sinasabi ni Daddy.
Pero kung may posibilidad nga na mawala ang kumpanya kay Dad, kailangan kong magsakripisyo. Kahit wala man lang nagtatanong kung okay ba ako, kailangan ko pa ring isipin kung mas ikabubuti ba ng mga taong mahal ko. Hindi ko hahayaang pasanin ng mga ito yung problema na dapat ako yung umaayos.